ang mga magtutulungan sa misyon na ito. Ang inyong pong lingkod at kaagapay, Jelly de Belen po. Ako ang makakasama niyo mula sa studio para simulan ang pagtalakay at paghimay sa mga kwentong ating makakala. Sherilyn Reyes Tan. Pero sa gitna ng magagandang tanawin na ito, meron tayong mga kababayan na nagsastruggle para maitawid ang kanilang pang-araw-araw na buhay. Patricia Tumulak. Nakakalungkot dahil nakakaranas pa rin ng problema sa kabuhayan ang ilan nating mga kababayan dito. Sila naman ang iikot sa bawat probinsya ng Luzon, Visayas at Mindanao upang kamustahin at damayan ang ating kapwa Filipino. Sasamahan din tayo ng mga eksperto na magbabahagi ng kanilang kaalaman sa bawat issue. At si Manoy Wilbert T. Lee, siya ang mangunguna sa ating panel of experts sa desisyon upang resolbahin at aksyonan ang mga problema at pagsubok ng ating mga kababayan. Nakaka-overwhelm. Ito yung gusto natin. No? Tulungan natin sila, nakakagawa tayo ng difference sa buhay ng mga tao. Hello Pilipinas at magandang umaga mga kapuso. It's another Sunday morning kasama ang inyong modern day bayanihan program na si Manoy ang ninong ko. Nakailang biyahe na rin tayo sa maraming probinsya sa bansa these past weeks. At hindi pa rin kami tumitigil sa pag-ikot sa iba't ibang rehiyon para kamustahin ang ating mga kababayan. Pagdamay, pagmamalasakit, at pagtulong sa kanilang pinagdadaanan ang misyon namin sa kanila. Sa pangunguna syempre yan ng ninong ng lahat, si Manoy Wilbert T. Lee. Kasama rin natin sa misyong ito ang ating resident panel of experts na sina Mr. Jed Eva, President of Estrategia, a strategic communications research and political consultancy firm. He worked for 18 years in government, serving in all three branches, including the Office of the President. Siyempre kasama din natin si Attorney Patricia Galang de Jesus, law professor, former special assistant to the administrator in the National Food Authority, legal consultant in the Department of Trade and Industry. Good morning, Sir Jed, Attorney Patricia, and of course, Manoy Wilbert, good morning! Morning, Jelly. Good morning. Ang Ilocos Region at gitnang Luzon ang ating mga destinasyon ngayon, kaya simulan na natin! Bumubuelo nang maglakad pababa ng bayan gamit lang ang flashlights. Tatawid sila sa ilog, dadaan sa gubat. Nagre-ready na po kami, tapos alas 5 po ma'am, naglalakad na kami, alas 7 po kami makakarating sa paaralan. Abangan yan sa pagbabalik ng si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Umakyat sa Ilocos Sur si kasamang Pati kung saan nalaman niya na nagtitiis ang mga batang estudyante na maglakad sa dilim, tumawid sa ilog, at dumaan sa gubat sa tuwing sila ay papasok sa paaralan araw-araw. Bakit nga ba? Panoorin natin ang kanilang kwento ngayon na. Bandang alas 3 at alas 4 ng umaga, habang karamihan sa atin ay natutulog pa ng mahimbing sa ating mga bahay. Ang mga pamilya rito sa isang liblib at bulubunduking lugar ay gising na. Nakaredy na ang mga bata na pumasok sa eskwelahan. Bumubuelo nang maglakad pababa ng bayan gamit lang ang flashlights. Tatawid sila sa ilog, dadaan sa gubat. Welcome to Sitio Paring, Barangay Babalasiuan, Santa Maria, Ilocos Sur. Isang bayang nabubuhay sa kakarampot ng liwanag. Ay! Grabe ito, Kuya Jong! Tinggal ka, ma'am. Break muna tayo, pagod ako. Hindi biro yung nilakad natin ha, dumaan pa tayo sa ilog, may malapit pa na landslide doon na bakas. Ito paakyat, ito yung araw-araw nilalakad ng mga estudyante ng mga tao nyo.
Ito yung malaking concern dito po sa area ng Sitio Paring. Sa araw-araw na tinatahak ng mga bata, papunta sa school at pauwi, ganito po ang sitwasyon po nila. Dahil po sa kahirapan, gusto yung mga bata na makapag-aral, makapasok sa school araw-araw. Nagsasakripisyo yung mga magulang nila na ihahatid sa school umaga hanggang hapon. Minsan naabutan sila ng gabi. Yung daan na nilalakad po nila is madilim. Nakapanayam ko ang ilang kabataan na nakakaranas ng hirap na maglakad sa madilim at delikadong lugar. Sa kabila ng kawalan ng sapat na ilaw, hindi ito hadlang na sila ay pumasok sa eskwelahan. Kahit na ba matarik ang daan pababa, tuloy pa rin sila. Malayo po yung paaralan namin, ma'am. Tapos, alas 4 pa lang po, ma'am, nagre-ready na po kami. Tapos, alas 5 po, ma'am, naglalakad na kami. Alas 7 po kami makakarating sa paaralan. Tatawid pa po kami sa ilog, ma'am. Ginagabi na nga kayo, may ilaw nga ba dun? Wala po, So ma'am. madilim. So Opo, paano ma'am. nyo binabiyahe yun kung madilim na madilim ang lugar? Nagdadala po kami ng flashlight. Kung walang flashlight? Hawak-hawak na lang po kami. Kahit minsan. madilim? Opo. Gumigising po kami ng alas 4, naghahanda po kami ng gagamitin namin papunta sa eskwela. Tapos pag alas 5 na po, pupunta na po kami maglalakbay. Mahirap po yung daan namin, napakasikip po. Madilim pa lang, pupunta na po kami. Pag bumagyo po, di rin kami makakapasok minsan pag malakas yung ilog kahit gusto namin pumasok sa paaralan. Kumakabog ang dibdib ng mga magulang tulad ni Leonora at Gerardo sa tuwing bababa ng bundok ang kani-kanilang mga anak. Malayo po yung biyahe. Yung sa grade 6 nyo po, kamusta po ang araw-araw na pagpasok po? Minsan po nagrereklamo na siya kasi madaling araw pa lang po. Kinikisi na namin para mag-ayos-ayos na lang ito. 3 o'clock pa lang po minsan ginigising ko na para malayo kasi po yung pinapasukan nila at saka yung daanan po nila. Nakakatakot rin po kasi gubat-gubat saka may bangin-bangin. Kamusta po pag may mga kalamidad dito? Pag mga emergency po? May malalakas na ulan na po, ma'am. Minsan po din na namin sila pinapayagang pumapasok, ma'am. Kasi hindi na kaya ng mga bata yung tawiran sa ilog, ma'am. Masalakas ng tubig. Naisip nyo ba na itigil na lang sila sa pag-aaral? Minsan po, ma'am, pero sa hangad namin makatapos yung mga anak ko, para makakaroon naman sila ng titulo, pinipilit po namin ipapapasukin sila sa school. Sa aming pagbabalik, paano nga ba malulutas ang problema ng pailaw dito sa Sitio Paring? Abangan yan sa pagbabalik ng Si Manoy ang ninong ko. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Ang katatagan ng mga residente ng Sitio Paring sa gitna ng dilim at ang pagliliwanag ng kanilang kinabukasan. Yan ang ating aalamin sa pagpapatuloy ng kanilang kwento. Ayon kay Barangay Captain Jong Dasalya, marami ng tulong at suporta ang ginawa ng pamahalaan upang resolbahin ang problema nila. Actually po, marami po tulong na nanggaling LGU, kaso lang, yun nga po, mabagal po dahil po yung yung nadaanan po natin ay talagang ultimo sasakyan nga hindi nga makarating dito. Malaking bagay po yung pagkakaroon po ng ilaw o mailawan yung daan para lang po sa mga taga Sitio Paring ay anytime po sila na makakapunta sa kanilang patutunguhan. Bukod sa kakaunti ang kanilang streetlights, ang mga residente rito ay nangangamba rin dahil sa isa pang malaking suliranin. Karamihan sa kanilang kalye ay hindi madaanan, kaya bukod sa mga estudyante, apektado rin ang mga magsasaka dahil dito. Sobrang hirap po, ma'am. Walang magandang hanap buhay. Kulang sa kita, ma'am.
pagsasaka lang po yung nagkakitaan namin, pagtatanim ng tabako, yun lang po ng produkto namin dito, ma'am. Minsan po, ma'am, yung pagdadala namin sa merkado yung mga produkto namin, nahihirapan po kami kasi binubuhat po namin yung mga produkto namin, ma'am, lalo na pag umulan. Ang edukasyon ng mga kabataan, kabuhayan ng mga magsasaka, at higit sa lahat, ang seguridad at kaligtasan ng mga residente ay nakasalalay sa sapat at regular na pailaw o liwanag. Para po sa mga taga rito, tuloy lang po ang laban, wag pong susuko. Kailan kaya mararanasan ng mga residente ng Sitio Paring ang klase ng buhay na ating tinatamasa? Pangarap namin sa kanya, ma'am, para sa sarili niya, buhay niya rin po, ma'am, kinabukasan niya, ma'am. Paglalaban rin po namin, ma'am, para kung makasakaling mapag-aral namin siya. Pangarap ko pong maging guro. Gusto ko pong magturo sa mga estudyante rin gaya ko po. Hiniling ko lang po na sana magkaroon po ng ilaw sa daan namin para makapag-aral kami ng mas maayos po at di na kami matakot sa daan. Ang pamumuhay na ligtas para sa mga bata, madali at mabisang paraan para sa pagsasaka. Ang pamumuhay na puno ng pag-asa, hindi ng kalungkutan, kapayapaan at hindi pagkabalisa. At higit sa lahat, ang mabuhay sa liwanag, hindi sa kadiliman. Baka sakaling sa inyo po matupad ang mga pangarap namin dito sa Sitio Paring. Baka sakaling kayo po ang daan para mapaganda naman po ang sitio namin. Sana po matulungan niyo po dito sa lugar namin, mabigyan ng ilaw yung mga daan namin na madidilim para gaganda naman yung daanan ng mga bata. Madadala namin yung mga produkto namin ng papunta sa merkado po. Yun po ang aking hiling na sana'y mapagbigyan at kung sino man po ang may bukal ng loob na makakatulong dito sa Sitio Paring ay maraming salamat po sa mga magbibigay po ng tulong. Jelly, isang malaking eye-opener yung naranasan natin dito sa Sitio Paring. Naway ang ating mga kapusong nanonood maantig ang kanilang damdamin sa kanilang nasaksihan ngayon. Balik muna sa iyo, Jelly, mga experts at Manoy Wilbert. Tulad ng mga magulang nila, kinakabahan din ako sa daily routine ng mga bata nagtetrek, makapasok lang sa school. Thank you, Patty, sa paghatid mo sa amin ng nakakabahalang kwentong yan. Para tulungan tayo ngayon sa discussion tungkol sa pagsubok ng mga taga-Sitio Paring, kasama natin ang ating guest expert na si Attorney Francis Nino Juan, former President and Chief Executive Officer of Independent Market Operator, former Executive Director ng Energy Regulatory Commission. Good morning po sa inyo, and good morning everybody. Good morning, Jelly. Good morning, Attorney. Dalawang attorney natin today na pagtatanungan. Ayun na nga nakita natin. Meron naman silang may electricity sila sa kanilang mga tahanan. Pag trek nila papuntang school, araw-araw gumigising sila ng napakaaga, madilim pa, may dala sila mga flashlight, araw-araw pumupunta sa school itong mga batang ito sa kadiliman. Ano bang ahensya ng gobyerno ang talagang dapat na nagliliwanag sa kanilang pag-trek papunta sa eskwelahan? Attorney Francis. Ang lokal na government nila ang may responsibilidad na maglaan ng pondo nang sa ganon ay mailawan yung mga karsada na nasasakupan ng local government unit na yan. Siyempre, kung mayroong pailaw na, ang local na cooperative naman ang siyang kumukonekta sa mga ilaw na ito at siyang mangongolekta naman doon sa local government ng singil buwan-buwan para sa street lights. Ang nakita ko doon sa video ay hindi pa naabot ng mga poste nung electric cooperative yung lugar na yon. Kaya matatagalan pa, mahirapan pa na ito ay mapailaw sa pamamagitan ng yung karaniwan na pagpapailaw. Ano pa ba ang pwede natin, Manoy? Ano masasabi mo? Well, unahanga ako dun sa mga bata. No? Talagang
sa kagustuhan nilang makapag-aral. Yung nilalakad nila 2 oras, isang araw. No? Pero napaka-delikado, no? Napaka-peligroso nung ginagawa nila. Actually, itong programa natin, diyan tayo pumapasok na yung sa mga kakulangan ganyan, yung gap na yan, tayong pumupuno. No? Gusto natin maging enabler din tayo sa mga ganitong pagkakataon. Dapat agad natin itong tulungan. No? Konsiderasyon din ba kung ilan lang kasi ang nakatira doon? Konsiderasyon yan ng ilang ating mga local government units kasi nga limitado din yung kanilang mga pondo. Pero maaari naman tingnan din yung mga ibang umiiral na programa. Mayroon namang programa ng pang sa lifeline rate, mayroon sa mga missionary electrification at marami pang ibang mga programa. Meron din yata, di ba, yung rural electrification program, no, ng DILG, no? Parang meron sa DILG na gano'n. Meron po Actually, mga meron ganyan. ring yung alam ko yung merong Special Local Road Fund which was established nung isang batas yung Motor User MUVC law, which is the RA. Road users tax. Yeah, the road users tax. Actually, nakalaan dapat yun na meron siyang Special Local Road Fund specifically for this Pero kind. 5% inalis yan, dapat. ni-realign yan Ni-realign nga ngayon. Ni-realign Pero na yan dapat, ngayon no, into the PUB-MP Yes, program. oo. No? Pero there is always going to be a fund for that eh. Alam ko meron itong yung sa Rural Electrification Fund na nakalaan from DILG. No? Alam ko 20 million yata kada barangay yan, no? Na pwede. Kaya lang hindi ko lang alam dahil nga baka isang konsiderasyon din niya kung ilan yung nandyan na household. Residente. Pero household. parang sila yung nagsasuffer bilang konti lang sila eh. In the meantime, yung short-term solution nito, yun ang agad-agaran natin gawa ng paraan para yung peligro sa araw-araw. No? Ang tanong ko, sino ang dapat na agency ng gobyerno ang dapat na nagtitingin sa mga... Or meron bang batas ngayon that will force na or yung cooperative or LGU doon na nagsasabi or maybe isama yan sa seal of seal of good governance na sama sa titingnan ng DILG yung ganyang elektrifikasyon sa buong barangay. Kasi nangyayari, kahit na 71 ba or 91 91. na pamilya dyan, kababayan pa rin yan. Hindi ba? Buhay pa rin yan. Peligros ang dinadaanan araw-araw eh. So yan yung sinasabi ko lagi na hindi tayo dapat nagiging manhid sa mga ganyan. Sa nangyayari sa paligid. Sa perspective lang, Sir I Jet. think people, nasi-shock paminsan ng tao pag nalaman nila na hindi pa tayo 100% electrified. No? Diba? Ako nagugulat In the 21st... Pareho tayo, Jelly. Ako, nahihiya ako sa sarili ko being nasa gobyerno. Nahihiya ako dahil nakikita ko may ganyan pa palang nangyayari. So, gusto ko malaman ngayon Paano ba talaga, Sir Ano ba Jet? dapat gawin ko dyan na attorney? May kailangan ba akong i-file na batas dyan, na bill, para yan magawa ng paraan? Kailangan pa bang gumawa ng batas para lang that's exactly i-enforce ang magkaroon what ng I'm asking electricity now. sa Madami na bawat tayong bahay batas ng dyan eh. Pilipinas? Gusto kong It's just a malaman matter of ngayon, attorney, execution, I think. kung ano ba dapat, sino ba dapat ang ano dyan, no? Kung ang LGU hindi yan gagampanan, ang nakikita natin po pwedeng gumawa niyan ay yung pribadong sektor. Going to privado naman, di ba natin pwedeng gawin na magkaroon, pagbibigay, kasi lahat naman ng pribadong papasok, prangkisa ang hinihingi niya. No? Tama-tama ngayon, pinag-uusapan ngayon sa CHATCHA, yung economic provision, yung power utility company. Hindi ba natin pwedeng I'm getting your expert opinion on this, no? Kasi para mai-interpolate ko yan doon. Na hindi ba natin pwedeng i-require yan na, okay, papasukin natin kayo. We're opening up the power utilities company for foreign ownership. But certain percent of your income, Yeah, that's a good idea. kailangan pailawin mo itong mga lugar natin sa Taray, no? Pilipinas Oo nga, maganda na walang ilaw. Hindi po as specified as that. Ang sinasabi lang, kung itong lugar na ito ay nalatagan mo na ng linya, lahat ng po pwedeng kumonekta dyan, dapat ay ikonekta mo. Pero kung mayroon ka pang mga lugar na hindi mo maabot at hindi mo mapailawan, under sa existing na microgrid na program, qualified third party, dapat ay po pwede mong siyang i-waive yung franchise area na yan, yung portion na yan, para may makapasok. Para may makapasok na ibang kumpanya, pribado, at sila ang mag-take over. Pero kung win-waive mo yan, ibig sabihin,
on your part, kaya mo Sumusuko win-win ka na. yan, Oo. it's not economically viable, kaya ayaw mo. Opo. Meaning, Parang give up ka na. Hindi Give up profitable. mo. Lugi Give up ka ka na. pag ilalagay mo. Maganda yung idea Pero na dapat kasi- kasama yun sa Oo, di ba? kondisyon. Yung Pero area bakit na- kailangan pang isulong yun? Ba't hindi na lang parang common sense? Tulong na yun eh. That's to make everybody's lives better. Enlightening discussion kasama ang ating mga experts na si Manoy Wilbert, of course. Salamat sa aming pagbabalik. Isang malaking problema ang kinakaharap ng ating mga magsasaka dyan sa Bulacan. Ano kaya ito? Susunod na yan sa pagbabalik ng Si Manoy ang Ninong Ko. Tutok lang mga kapuso. Ikaw ako, kaya ipanalo. Winner tayo lahat. Nanonood pa rin kayo ng Si Manoy ang Ninong Ko. Kanina napanood natin ang kalagayan ng mga lugar sa dalawang lalawigang pinuntahan ni na kasamang Patty at kasamang Shay. Unahin naman natin ang kaso ng sitio Paring sa Ilocos Sur. Mula sa discussion natin kanina medyo mainit, electrifying. Ano naman ang sa tingin nyo dapat na solusyong ibigay sa kanila? Anong recommended nyo na tulong na mabibigay natin? Let's start with you, Attorney Patricia. Actually, yun na nga yung una, yung short term is yung bigyan sila ng ilaw, so the solar lights, no? Pag binigyan mo sila ng, paano nila ma-maintain? Pero pag binigyan mo sila ng lights, ng paraan para merong ilaw, tataas yun naman ang kanilang income. Ang tas ng, antas ng buhay. Ang tas ng buhay. And they will have more money, hopefully, to be able to Papasok maintain. yun eh. Papasok naman yun. Sir Jed, what do you think? What is the help that we really need to immediately give them? Tulad nga ng sabi ng expert natin, no? They just need yung lights, no? At least in the short term, kailangan bigyan ng ilaw. Kung dati problema yan dahil kailangan palagyan ng kable or ng mga linya, ngayon may mga technologies allowed us to use convenient lights like yung solar. Since available naman to, dapat tingin At ko... environmentally Yes. friendly pa siya. Kaya na natin, tingin ko dapat tulungan sila in that regard lang. Kasi kung ang estudyante gusto mag-aral at kita mo maglalakad ng 2 oras para mag-aral, tingin ko dapat tulungan talaga yan. Sila ang kinabukasan natin eh. Manoy, Well, galing na rin sa ating mga experts, no? And then ito naman yung lagi natin ginagawa, no? Sa ating mga storya, mga problemang nakikita natin. Dalawang parte, no? Bibigyan natin ng short-term solution, yung agad-agarang solusyon, no? So, ang ating pong temporary solution po dito, or short-term solution, bigyan natin agad sila ng solar lights, no? Para mabawasan yung peligro, yung pangamba ng mga magulang. Through our program, no? And sa opisina ko sa Congress, makikipag-ugnayan tayo sa LGU. Susulatan natin, tatawagan, pati yung NEA muna, yung National Electrification Administration, saka yung Energy Regulatory Commission, makikipag-ugnayan tayo sa kanila kung paano makakaroon ng long-term solution po ito, no? that looks very promising, sounding very promising, pero immediate needs, immediate help ang ating ibibigay. Mukhang collective ang naisip na solusyon ng ating experts at ni Manoy Wilbert. Tingnan natin ngayon ang reaksyon ng mga taga-sitio Paring. Jelly, alam mo, nakakaantig talaga ng puso dahil sa kabila ng nararanasan nila, hindi pa rin sumusuko ang mga kasama natin dito. At syempre, hindi ako aalis na wala tayong munting handog. Eto, tanong ko, naririnig nyo ba iyon? Ayan! Meron na ngayong 40 solar lamp mula sa Si Manoy ang Ninong Ko. Isa-isahin natin. Ayan! Hindi na kayo maglalakad ng madilim dahil ito ay magbibigay liwanag sa inyong daan. Yay! Maiiwasan na ang mga disgrasya, ang mga dulas, ang mga kung anuman dahil maliwanag na po ang daanan natin. Sige lang, sige lang, sige lang, sige lang. Woo! Oh, naku, literal na lumiwanag ang kanilang mga mukha sa natanggap nilang solar light sa kanilang sitio. Naway maging masaya,
mas maayos at maging payapa na ang inyong kalooban ngayong hindi na kayo kakabahan sa kadiliman ng inyong kapaligiran.